Magandang hapon mga boss at hapon dito. So tamang tama meron tayo ditong transformer galing sa GX7. Ayan. 45 045 45 045. So nahalukay ko to sa ilalim. Naalala ko to kasi mga boss, meron tayong nakuhang ayuda galing kay Brother Wendell. Yan. Galing to kay Brother Wendell. So may project tayo, dumikit na. Itong MGM. Ayan. Nagkandahulugan na madulas. So may ayuda tayo, MGM 500. So tamang tama, mayroon MGM 500. Kada isang board, isang supply. Yan. Pwede yan. No, mga boss. Ayan. So yan ang magiging project natin. Dito sa MGM 500, iipunin ko muna yung pyesa na kailangan, tapos tataniman natin yan. Abangan nyo at i-upload din natin yung ano yan. Ano pa bang kulang ko? Capacitor at saka power supply port. Meron na ata ako eh. Tika lang, hanapin ko na lang. May naitabi akong sobra nung gumawa ako ng capacitor at saka ililipat na lang natin. So dito GX7 din nang galing, GX7 din. Tapos ang ikakabit natin na board ay 5 pares na power transistor. So hindi naman lahat ditong transistor na gagamitin natin ay bago. Mayroon tayo dyan mga scrap katulad nito. Marami akong mga stock dito mga boss. Yan o. Mga original na transistor. Yan mga gamit natin. Pero mayroon din naman tayong bago. Yan. Yung mga bago tayo. Bago tayo dyan. So mostly yung mga magagamit natin dito ay mga bago at saka second hand. Ayan. So yung relay, meron na ata akong relay dyan. Yung iba na lang na wala. Yun ang Tapos yung ilaw naman ay kahit isang ilaw na lang gamitin natin dyan. Heatsink, meron na rin tayo makukuha ng heatsink. Kaya walang problema sa heatsink. So abangan nyo. Unti-untiin natin pagbuo to mga boss. Abangan nyo. So balak na natin tong simulan, pero hindi naman isang full blast talaga na tuloy-tuloy. Kumbaga pag may break time tayo or pahinga, saka natin to lalagyan. Naisip ko dito mga boss, kasi yung mga bagong resistor ngayon medyo hindi na maganda. Yung mga resistor na gagamitin natin ay kahoy, yung mga galing dito sa limbawa dito. Yung mga resistor kasi dito, tika lang, malabo ata camera natin. Punasan ko lang mga boss. Ayan, malinaw na. Yung mga resistor kasi na dati, mga ganda pa talaga, katulad nito. Kaya yan ang gagamitin natin dito sa binibuild natin na MGM 500. So tamang tama naman, kasi ang kailangan niya pala dito ay A92 na dalawa. Yan, para sa differential niya. Tama-tama pala tong meron dito mga A92 ata na na transistor. Ayan MPS A92. Ayan. So yung iba 551, sakto. So gagawin natin dito ay mga resistor muna, kakahoy muna ako diyan. Yung mga available diyan ilalagay natin dito hanggang sa makumpleto natin. Yan. Hanggang sa makumpleto natin yung mga kailangan. Yung mga 1837 at saka 4793, marami naman ako niyan eh. So dito lang sa maliliit na transistor, pati nga yung 4148 baka meron dito gamit natin. So tulad nito, galing sa mga magagandang resistor. So yun lang. Tatanim tayo. Simulan natin sa isa.
Boss, unti-unti ko nang nakukumpleto. So meron na siyang fuse, yung pinaka driver, yung bus stage na differential, mga emitter resistor, base resistor meron na rin. Yung capacitor, mga second hand na lang yung ikakabit natin kasi sa atin lang din naman muna. Tapos ito, yan, mapapansin nyo, kunting-kunting pyesa na lang yung kailangan dyan, at malapit na natin. Dito naman, ito yung heatsink na gagamitin natin. Bubutasan pa natin yan kasi hindi pa eksakto yung butas niyan. So susubukan pa nating makumpleto yan. Okay, update ko na lang kayo mga boss kapag kapag nayari na natin to. Update mga boss, ginagawa nating MG M500. Iwan ko, nalibang ako. Actually, yung mga sa DIY ko din na transistor kong ginamit, tingnan nyo, mga putol yung paa. Yan. So dito, hindi naman lahat bago yung naikabit natin. Fuse, hindi bago yan. Itong heatsink, kinahoy ko lang din yan. Lahat ng transistor dyan, nabubulol ako, na mali pa ako. Lahat ng emitter resistor, lahat yan, kinahoy ko lang din sa mga lumang board, tapos dinugtungan ko na lang. Ganon din yung mga power transistor, mga luma din yan, no? Yung pang DIY ko dati na mga di ko na natapos, katabing pa nga. Itong bias transistor, bago yan. Yan. Tapos itong mga may iba dyan na bago, may iba naman dyan na kahoy. Ngayon, power supply pa ang kulang ko. Tapos marami pa. Yung ilaw, mayroon naman akong na dyan naka-reading ilaw. Saka ko na ikabit yan kapag kapag may kahana. Kailangan may kahana ako na paglalagyan. Pag-iisipan ko pa kasi sa isip ko, bala ko dito ilagay sa bakante kong kaha. Pero sabi ko, parang bala ko i-restore tong DB audio na to kasi kakaiba din to, kumbaga unique ang style niya. Kaya mag-iisip pa ako kung anong kaha dito ilalagay ko. Sa ngayon, pagplanuhan ko lang muna. Yan. Yung isa, patapos na rin. Pero saka na. Kasi nalilibang ako masyado dito sa alam nyo mga boss, nakalibang kasi parang stress reliever yung na-stress ka na sa mga repair mo, tapos medyo nahirapan ka. Minsan maganda rin i-focus mo muna dito yung mo para ma-refresh yung isip mo sa pagkakabit-kabit ng pyesa, pag DIY. Minsan lang pag na-hook in ka na talaga, nakakalimutan mo na yung oras, parang lalo na kung kompleto yung pyesa mo, tuloy-tuloy ka na. Nakakalibang po to, sa totoo lang mga boss. So sa ngayon, i-stop ko muna kasi masyado na akong nalibang. Pero ayan, yung sound check natin ito pag sa mga gusto mag-order, PM nyo lang si Bro Wendell Mabunga. Siya yung nagbibenta nito. Meron siyang binibenta na may laman na, meron namang board lang. So nasa inyo na yan kung gusto nyong may laman na o may board lang. Kung magkano yung price, PM nyo siya kasi hindi ko rin kabisado yung presyohan nito kung magkano niya binibenta. So mga boss, try natin kung ma-upload natin ng isang buong video o kaya ipauna ko muna pag-upload tong mga natin. So kung ma-upload natin to na hindi tapos, abangan nyo na lang yung kasunod na part.